sabi po dito sa People's Tonight, basahin po natin. Senado naghahanda na sa pagtanggap sa impeachment complaint versus BP Sara. Ibig sabihin mga kababayan, ito daw pong Senado ay pinaghahandaan na yung pagbagsak sa kanila ng mga impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte kasi nga nakakuha sa Congress ng maraming suporta. Ano po, so sabi pa dito, nagsagawa ng briefing ang mga opisyal at tauhan ng Public Relation and Information Bureau ng Senado sa mga reporters kaugnay ng posibilidad na tanggapin ng upper chamber ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mamayang gabi, Miyerkules, Pebrero 5 mga kababayan, inaasahang tatanggapin ng Senado ang reklamo bandang alas 7 ng gabi. Ayon po mismo mga kababayan, dito po sa Secretary Office ng Senado. So ibig sabihin mga kababayan, talagang malaki ang tsansa na umusad na po ito ng dire-diretso na mga kababayan at mapapanagot na si Sara Duterte. Alam nyo kasi mga kababayan, dito rin magtatapos siguro yung mga fake news na lumalaganap ngayon. Kasi mga kababayan, pag napatalsik na sa pwesto etong si Sara Duterte, titigil na rin siguro yung mga vlogger na sumusuporta sa kanya na gumawa ng fake news, mag-imbento ng fake news at siraan ng ating gobyerno. Kasi mga kababayan, kaya lang naman kasi malalakas ang loob ng mga yan kasi nga, meron silang sinusuportahan na vice-presidente. At akala nila mga kababayan, kapag ka naandya ng vice-presidente, madidepensahan sila na madidepensahan kahit mali na yung pinaggagawa po nila. So ngayon, kapag ka nawala na sa pwesto ang vice-presidente at napapanagot siya, mga kababayan, siguro isa-isa nang titigil yung mga yan. At magsisitahimi ka na. Kasi mga kababayan, hindi po matatapos ito mga kaguluhan sa ating bansa hanggat nakaupo ang ating vice-presidente. Kasi nga mga kababayan, tulad nung isang araw, kung matatandaan nyo, na-interview siya ng News 5 at sinabi niya na kapag ka daw siya ay nagsalita, magkakagulo daw. Yun ba ay salitain ng isang vice-presidente? Kaya nga mga kababayan, kapag ka siya ay nawala sa pwesto, ibig sabihin lang nun, may hustisya pa rin. Mga kababayan, para po sa inyong mga panawagan at para sa interes ng taong bayan. Dapat naman nga, walang pinapanigan mga kababayan ang ating batas. Kung sino yung mga politiko na dapat mapapanagot, dapat po silang mapapanagot mga kababayan. Mapaanak man yan ng dating presidente or anak man yan ng presidente sa kasalukuyan. Kung may nagawang kasalanan, dapat pong papanagutin mga kababayan. Ang maganda lang dito sa Kamara, at least umusad na ngayon mga kababayan at nabibigyan ng pag-asa ang marami sa mga kababayang Pilipino po natin na napapakinggan din po ang kanilang mga panawagan. So ngayon, pakinggan naman natin mga kababayan ang interview kanina dito po sa isang political analysis expert mga kababayan na si Sir Ronald Llamas patungkol po mga kababayan dito po sa impeachment versus Sara Duterte mga kababayan. Kasi nakalagay po dito, House to fast track impeachment versus BP Sara Duterte soon. Ibig sabihin, mangyayari. Yung hinahanap ng mga DD-shit, yung hinahanap ng kampo ni Sara Duterte, di ba panawagan nila nung isang araw, pinapakalat nilang balita, wala na daw. Malabo na daw umusad itong impeachment itong si Sara Duterte. So ngayon, makikita nila mga kababayan na may hustisya pa rin sa panawagan ng taong bayan. So ngayon, pakinggan po natin itong interview ng teleradyo kay Sir Ronald Llamas. I-play na po natin. Ronald Llamas is in the house. Magandang umaga po sa inyo, Sec. Good morning, sir. Magandang umaga, Alvin, Doris. Ayan. Pa ako rito. Ay, sorry naman. Naku, mobile siya. Oo. Pasensya na. Mukhang pinapakinggan ko yung inyong bolang kristal eh. Oo. Anong narinig mo? Congresswoman Luis Tro, ikaw ba yan? Nasa sasakyan lagi. Anong naulinigan mo? Anong narinig mo? Well, may tatlong rally na nangyari nung isang linggo, di ba? At kahit magkakahiwalay sila, may pare-pareho silang tema, yung impeach Sara. Tapos a few days back, yung presidente parang lumambot doon sa dati niyang posisyon na ayaw niya ng impeachment. Ang sabi ng presidente, wala siyang magagawa pag gumana na yung impeachment sa Kongreso. Medyo... Tsaka mga kababayan, tandaan nyo, nung nagkaroon ng, nung January 13, 13, di ba nagkaroon ng rally?
ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo at natalakay natin yan. Marami nagsabi sa atin ng fake news dahil mga kababayan, doon sa binitawan nating salita na kahit mag-rally ang INC, dapat may katarungan pa rin. Ano po, aanhin natin yung kapayapaan kung wala naman tayong natatamasang katarungan, justice mga kababayan. At dahil po dyan sa binanggit natin na salita, na kahit mag-rally mga kababayan, yung mga sekta, yung mga grupo, kailangan pa rin pausadin natin yung batas. Kailangan pa rin nating pairalin yung batas. At kahit mag-rally po sila, walang mababago. Kasi nga, mga kababayan, uusad pa rin at uusad pa rin etong impeachment nitong si Sara Duterte. At dahil dyan, binash tayo at tinawag tayong fake news mga kababayan. Kasi against daw tayo do sa kapayapaang pampanawagan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo at malabo na daw umusad yung impeachment na yan. So ngayon mga kababayan, ito yung isang patunay ngayon na yung sinabi natin nung January 13 nagkakatotoo na. Kasi nga naman mga kababayan, masarap na sapin yung kapayapaan kung merong kaakibat na katarungan mga kababayan, tandaan nyo yan. Masarap na sapin na meron tayong mapayapang bansa kung meron din tayong accountability at transparency na bansa mga kababayan. At ngayon, unti-unti na nating nakikita yan. Yan yung isang patunay na kahit mag-rally ang kung sino man, kailangan pa rin pong pagganahin natin yung batas natin. Kailangan pa rin natin gamitin yung batas natin, lalo na dun sa mga politiko na nagkasala, mga kababayan. Ano po at napapatunayan at may matitibay na ebidensya na sila ay nakagawa ng kasalanan. Kailangan po nilang panagutan yon. Ano po, so eto na yung isang patunay ngayon. Na yung sinasabi natin dito at opinion natin, nagkakatotoo mga kababayan. Kasi nga, ayan po ay interes ng mamamayan, yung binabangga ng kampo ni Sara Duterte. Ang panawagan ng marami sa mga kababayang Pilipino natin, ma-impeach etong si Sara Duterte. Pwede ba nating isantabi yun dahil lamang sa may mga nagrally? Siyempre hindi. Kailangan din nating pakinggan ang panawagan ng mga kababayang Pilipino po natin. Ano po, ipagpatuloy pa natin. So, yun, medyo indication na nagbabago siya doon sa kanyang strong position. Ay, at Mickey Mata, mega love shoutout. Thank you sa pakapi Na ayaw niya sa impeachment. At saka, sabi nyo nga kanina, nasa last 2 minutes na tayo ng Kongreso. Last 2 days bago magtapos yung session. At kung hindi mangyayari yung impeachment itong next 2 days, ay naku na yan, after elections na yan, na meron pang 6 na sessions. Pero mukhang yung naririnig natin, may umuugong-ugong. Okay. Mukhang may papel na umaandar. No? Ito yung pinag-uusapan natin dati pa. Kaya baka yung mga analysis natin magkatotoo sa araw na to, Alvin. Pwede naman tayo magkamali. Pero merong seryosong mga pag-ugong at seryosong papel na gumagalaw at this point. Yan na. Okay. So ano pa lang ito, mga buzz. Nagpa-buzz. Aha, the buzz. Kasi mga ilang porsyento. Medyo ang kaibahan lang, Alvin Doris, medyo maingay yung buzz. Kasi ito yung mga dating mga buzz-buzz lang, no? Hindi, kasi Sek, dapat may mga guest kaming congressman kaugnay dun sa investigasyon kahapon. Wala kaming makontak ni isa, walang nasagot. Walang sumasagot. Kaya lalo kaming Di ba kayo nagtataka, Alvin? Bakit yun na nga. Kaya nga. Tikom mga bibig. Baka may mangyayari. Baka lang naman. Wala naman tayong sinasabing may mangyayari today. Pero Sek, Saka mga kababayan, ito singit lang natin to be fair. To be fair po daw sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Ang panawagan po nila pang kapayapaan, pero ano ang ginawa ni Duterte mga kababayan after nung rally? 'Di ba? Nagkaroon sila ng isang podcast mga kababayan na kung saan naandodo si Ungab, I think naandodo din si Vic Rodriguez mga kababayan, and then ang pinag-uusapan nila doon, yung bycam, yung GAA, mga kababayan, na may mga blank na sinasabi nila na kalaunan ay naging bycam report. Na kung saan, may mga sinasabi, etong si Duterte doon, mga kababayan, na labag daw sa batas yung mga pagpirma doon. Ibig sabihin, nag-create sila doon, mga kababayan, ng apoy na kumalat na ng kumalat hanggang sa sinagot na ng gobyerno, ng presidente,
at hanggang sa humaba na nung humaba yung mga usapin at nadugtungan na. So ibig sabihin, dun pa lang sa ginawa nilang yon, hindi na nila narespeto yung panawagan ng Iglesia ni Cristo na magkaroon ng kapayapaan, mga kababayan. Kasi nga nagsimula agad sila ng apoy na mahirap patayin, mga kababayan. Kasi nga nadugtungan na at nakabitan na ng samut-saring kwento at kung ano-ano mga ka-fake newsan, mga kababayan. Kaya nga ngayon, siguro naman, karapatan din ng Kamara, ng Kongreso, na pausadin na yung batas. Ano po, na kung saan dapat ay mapapanagot yung mga politiko na dapat ay mapapanagot. Ano po, so ngayon, wala kayong pwedeng sabihin sa Kamara na hindi narespeto yung peace rally, mga kababayan, or yung rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo kasi ipinagpapatuloy pa rin yung usapin ng impeachment. Kasi nga, mga kababayan, kung ang hangad talaga ng taong bayan, especially ng kampo ng mga Duterte ay kapayapaan, dapat hindi sila nagsisimula ng apoy na mahirap patayin. Ngayon, yung apoy na lumalabas unti-unti ngayon, mas matindi pa pala. Dahil nga, mga kababayan, nagugulat na lang sila. Kasi saan ba naman kayo magkakatala, biglang tahimik lang, tapos gugulatin na lang tayo na gano'n na pala karami yung bumoto, ano po, para ma-impeach etong si Sara Duterte. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Why is it important? Politically speaking, kung ikaw mag-aanalisa, bakit importante sa administrasyong ito na ma-impeach ang Vice Presidente at this time? Yan. Well, sabi ko nga kanina, kung hindi siya ma-impeach in the next 2 days, ay after elections na yan. At kung after elections, kahit meron pang 6 na session day, itong kasalukuyang Kongreso, medyo sobrang manipis na. Kung ngayon may impeach tapos matatransmit nila sa Senado, no, yung Senado walang choice kundi i-tackle 'yan. At diba? Dahil yung Senado ay magiging isang quasi-judicial body, parang isang korte, kahit magbago yung kalahati ng Senado dito sa midterm election, ay pwedeng magpatuloy yung kaso. Dahil usually kasi pag ikaw ay Senado, yung bill mo ay natatapos pagkatapos ng termino mo. Pero dahil ikaw ay isang korte, pwedeng magpatuloy yung kaso. Sabi dito ni BPV. Latest Sir Jake, 215 congressman na ang pumirma. Yes, sabi po natin kanina, ang pagkakaalam natin nasa 215 na yung pumirma. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Beyond your term. Ibig sabihin, yung mga bagong senador ay pwedeng maging bahagi ng korte kahit ipinail yung kaso ngayon sa Kongreso at saka sa Senado ngayon. Pero kaya mga kababayan kung sakaling dumating yung point na yan, maging matalino kayo sa pagpili ng kandidato. Especially sa pagkasenador, mga kababayan. Dapat ang iluluklok ng sambayan ng Pilipino yung mga Pilipino. Tandaan niyo po yan yung mga Pilipino. Kasi pagka pro-China yan at pro-Duterte yan, hindi uusad sa Senado yung impeachment na yan. Tandaan niyo po yan, mga kababayan. Kaya dapat maging wais tayo sa pagpili ng kandidato. Piliin po natin, mga kababayan, yung mga kandidato na walang pagkakautang na loob sa mga Duterte. Ano po, kasi pagka yung kandidato na iniluklok ninyo ay may utang na loob sa mga Duterte, asahan nyo, hindi uusad po sa Senado yung impeachment na yan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ang kalaban pa rin po, Sek, ang oras. Sabay sa eleksyon Yes, kalaban yung oras. Pero sabi ko nga, kung ang Senado ay quasi-judicial body, dahil siya ay magiging korte, pwede siyang magpatuloy beyond the midterm elections. No? Yun yung sinasabi ko. Yes, medyo may problema sa oras, pero pwede siyang Wait, sabi dito, may nagtatanong, totoo ba, Sir Jake, na si Congressman Sandro Marcos ang unang pumirma? Ayun po yung sinasabi ng balita, mga kababayan. Pero kung may katotohanan po yun, wala naman po sigurong masama. Kasi nga, unang-una, mga kababayan, ang agenda kasi nung impeachment ay para bigyan ng hustisya yung panawagan ng sambayan ng Pilipino na dapat ay mapapanagot yung mga politiko, mga kababayan, na mapapatunayan nagkasala at hindi naging maingat sa paggastos ng pera ng taong bayan. Ano po, so ngayon, siguro naman, bilang isang kongresista, boses siya ng mamamayan,
talagang dapat may manguna talaga diyan kasi kung walang mangunguna diyan, hindi po uusad diyan. Mga kababayan, ano po ipagpatuloy pa natin? Pagpatuloy beyond the midterms. So hindi magiging sagabal yung eleksyon para ito ay harapin ng Senado bilang isang korte. No, inuulit ko, yung Senado ay magiging korte. Hindi na sila simpleng Senado lang na gumagawa ng mga bills. Sila ay magiging korte na magbibigay ng hatol kung yung vice president ay dapat bang ma-impeach o hindi. Sila yung magko-convict. No? Sila yung magko-convict. At kaya mahalaga na in the next 2 days ay magkaroon ng impeachment. Okay, last na lang. Interesado ako doon sa sabi mo, parang lumambot ang posisyon ng presidente. Ano kayang nangyari sa mga political analyst na nararamdaman nila yung partner eh? Correct. Sa atin mga ordinaryo, hindi natin nakikita na hindi parang wala namang bago sa statement. Sila, ramdam nila, ops, mukhang nagbago ah. What triggered it sa palagay mo? Partly, Alvin, Doris, baka naramdaman ng presidente na kung hindi ma-impeach ang vice presidente, kung masurvive niya itong midterms, ay makakakuha siya ng momentum going into 2028. Kung masurvive ng mga Duterte itong threat ng ICC, threat ng impeachment, threat ng mga criminal cases laban sa kanila, then they will have momentum. At posible na mapaaga yung pagiging lame duck ng presidente. Baka naramdaman niya yon, no? Na kailangan talaga mangyari. Hindi, at saka mahirap kasi mga kababayan, di ba, ang posisyon ng presidente nung una, ni PBBM, wag nang pagtuunan. Etong si Vice President Sara Duterte, sa madalit salita, wag na munang pag-usapan yung impeachment. Kaso, ang ginawa kasi nung iba, especially nung kampo, ni Sara Duterte, ginamit yung salitang yon ng presidente para maidepensa etong si Sara Duterte. So siguro yan din yung isang dahilan na nakita ng presidente na yung salita ko ginagamit panlaban sa akin, panlaban sa aking gobyerno. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan nyo, di ba nagbago ang posisyon ni PBBM. Paulit-ulit ko naman itong sinasabi mga kababayan na ang presidente natin, tao lang din. Nagbabago ang posisyon at pananaw mga kababayan, depende sa sitwasyon. Kahit siguro kayo mga kababayan ng nasa katayuan ni PBBM, ganyan din yung mangyayari. Magbabago din yung desisyon ninyo, depende sa sitwasyon mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Ito ngayon, or else baka maging maaga siyang lame duck president. No? Kaya yun yung isang dahilan. No? Pwede rin na nung dati, nung nagsabi siya na ayaw na ng impeachment, ay yun yung kanyang public posturing. Pero baka sa kalooban niya ay sang-ayon naman siya sa impeachment. Dahil wag niyo kalimutan, Alvin, Doris, hindi mangyayari itong impeachment nang walang blessing niya. Nang walang blessing ng presidente. Okay. Kaya pag nangyari ito today, no, ay halos 99% may blessing ng presidente. Ano kayo ngayon? Masyado nyo kasing minamahina. Masyado nyo minamahina ang Kamara. Masyado ninyo minamahina ang presidente. Masyado ninyo minamahina yung nasa gobyerno. Akala nyo kasi, hahayaan lang ng presidente na hindi mapapanagot yung mga politiko na kung gumasta ng pera ng taong bayan ay parang sarili nilang pera. Akala ninyo mga kababayan hindi mapapapanagot yang katulad ni Vice President Sara Duterte na kapag ka tinatanong magagalit-galitan lang, okay na yon. Hindi na siya pwedeng tanungin. Ngayon, nasa pinya mga kababayan yung pag-usad ng batas. Dapat naman nga kasi ipataw talaga mga kababayan yung batas sa mga politiko na hindi nagiging maingat sa paghawak ng pera ng taong bayan, sa pangangalaga ng pera ng mamamayan. So ngayon, abang-abangan po natin kung ano yung mangyayari mga kababayan dito po sa mga impeachment complaint na nakakuha na ng sapat na boto at suporta sa Kongreso na kung saan mga kababayan mai-transmit na dyan po sa Senado.